Ihanda ang sarili sa mga bintang na ibibigay sa iyo. Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for the day is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 20 to 21, and I read it for you. Then he went home, and the crowd came together again, so that they could not even eat. When his family heard it, they went out to restrain him, for people were saying, "He has gone out of his mind." Ano na po ang mga akusasyon, ang mga pagbibintang na natanggap po ninyo sa buhay? Maaring ikaw ay napagbintangang mayabang na, kasi nagbago ka na raw, o kaya naman mga pagbibintang sa mga problema o sa mga issue na hindi mo naman ginawa. May ibang gumawa, pero ikaw ang itinuturo. Naging biktima ka na ba ng fake news? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paanong sinabihan si Jesus, "He has gone out of his mind." Nahihibang na siya, nababaliw na siya, wala na siya sa sarili niyang katinoan. Sa buhay po natin dito sa mundo, may mga tao na hindi makakaunawa sa atin. May mga tao na hindi magmamatch kung ano ang ating mga paniniwala, kaya doon magsisimula ang pagbibintang laban sa ating mga pinaniniwalaan. Ano po ang gagawin natin sa mga panahon na tayo po ay pinagbibintangan? Una, manatili sa katotohanan. Ang katotohanan ay si Kristo. Sabi nga ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life." Siya ang katotohanan. Kung tayo ay nasa panig ni Jesus, tayo ay nasa panig ng katotohanan. At ipaglalaban natin at tatayuan natin ang katotohanan. Kahit anong mangyayari, hindi tayo magsisinungaling. Hindi tayo gagawa ng kwento para lamang isalba ang ating sarili. Kung hindi, tayo ay mananatiling totoo. Pangalawa, ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. May mga pagkakataon na nanghihinawa tayo o kaya naman nawawalan na tayo ng lakas ng loob dahil nga sa mga pagbibintang o mga paratang na ipinapakalat ng iba. Pero palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon, ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Kung alam mong wala ka namang kinalaman o walang ginawang masama, ipagpatuloy mo kung ano ang mabuti at naaayon sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Marami ng fake news sa social media, sa mga apps, sa ating aktual na pamumuhay. Huwag na tayong dumagdag pa. Pagkus, maging pagbabago tayo na sa gitna ng mga kasinungalingan at mga pagbibintang, tayo ay magiging ilaw ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kayo po ang aming katotohanan. Palagi nawa kaming kumapit sa iyo at huwag matuksong humiwalay sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.